Pinas, Amerika, Japan at Australia susuyurin ang buong West Philippine Sea para sa isang anti-submarine drill operation. 28 naval bases balak itayo ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Chinese vessel muling namataan sa Benham Rise. Counter-landing operations at maritime security patrol isinagawa ng Philippine Marines bilang paghahanda sa posibleng pag-atake sa mga isla ng bansa. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon, kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Bilang pagpapakita ng pagkontra laban sa China, ay napagkasunduan ng Pilipinas at 3 pa nitong kaalyadong bansa na US, Japan at Australia na magsagawa ng isang anti-submarine drill sa South China Sea o West Philippine Sea. Ayon sa One News PH, ay ito na ang magiging kauna-unahang pagkakataon na magsasama ang mga navies ng 4 na bansa para sa isang full-fledged military exercise sa West Philippine Sea. Pagpapakita din umano ito ng pagkakaisa laban sa mga agresibong galaw ng China sa lugar. Sa pamamagitan nito, ay mas lalawak pa ang kaalaman ng ating hukbong dagat patungkol sa paghahanap at pag-target sa mga submarino ng China na posibleng umaaligid sa disputed waters. Noong Oktubre lang ng nakaraang taon, ay nagsagawa rin ng anti-submarine drill ang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng Sama-Sama Exercise 2023. Sa pagsasanay na ito, ay maaaring gamitin ng Philippine Navy ang anti-submarine helicopters ng Jose Rizal Class Frigate na AW159 Wildcat helicopters. Malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay para sa ating hukbong dagat sapagkat mas mapapalalim pa nito ang kanilang kaalaman patungkol sa underwater warfare at mas titibay rin ang kanilang kooperasyon at ugnayan sa kanilang allied navies. Maipapakita din ito sa China na hindi lang nag-iisa ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, ay iginiit rin ni National Security Council na handa na ang ating gobyerno para sa mga posibleng gawing panghaharas ng China sa susunod na resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Jonathan Malaya, spokesperson ng National Security Council, ay committed ang Pilipinas na panatilihin ang posisyon nito sa Ayungin Shoal at hindi nito ititigil ang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa nito, ay nabanggit niya rin na may mga countermeasures na inilatag si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga posibleng aksyon na gagawin ng China sa oras ng resupply mission. Sana nga, sa mga susunod na RORE ay magkakaroon na ng panibagong taktika ang ating gobyerno upang mas maging matagumpay na at maaliwalas ang resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa kabilang banda naman, ay balak ng ating hukbong dagat na magkaroon ng karagdagan na 13 naval bases sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang 13 new bases na ito ay bukod pa sa naunang proposal ng Navy na 15 naval bases. Sumatotal ay aabot na sa 28 naval bases ang balak ipatayo ng ating hukbong dagat sa iba't ibang parte ng bansa. Sa hearing ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones, ay sinabi ni Assistant Chief of Naval Staff for Plans, Captain Emilio Orillo Jr. na mas kinakailangan ngayon ng Navy ng mas maraming naval bases upang mabantayang maigi ang katubigang sakop ng bansa. Lalong-lalo na't may mga Chinese vessels na rin na namataan sa Benham Rise. Nitong nakaraan nga lang, ay matapang na tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na isang clear intrusion o panghihimasok sa teritoryo ng bansa ang ginagawang ito ng China. Tugon naman ng China na isang research vessel lamang ang Chinese vessel na nakita sa Benham Rise, subalit sinagot naman ito ng Pangulo na kahit anong barko pa ito ay nararapat lang na mapaalam muna ito sa Philippine government bago magsagawa ng kahit anumang aktibidad sa lugar. Samantala, nagsagawa ng pagsasanay ang Marine Battalion Landing Team-10 ng Philippine Marines na tinawag nitong Honasan Exercise.
Isa sa goal ng exercise na ito ay upang madepensahan ang mga isla ng bansa laban sa foreign aggressors, partikular na ang Bataan Island ng Batanes at Calayan Island ng Cagayan. Sa nasabing pagsasanay ay nagsagawa ng counter-landing operations at maritime security patrol ang Philippine Marines. Nitong nakaraan din ay nagsagawa ng pagsasanay ang Marine Battalion Landing Team -8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade upang mapanatili ang kahandaan ng kanilang hanay laban sa posibleng pagpasok ng mga foreign aggressors sa bansa.